Hi everyone! Welcome back to our channel. Pupunta kami ngayon ni Alex doon sa bagong community sa Northwest, yung pangalan Ambleton. Bagong community to sa mga bagong real estate, mga developers dito sa Calgary. Pero bago tayo pumunta doon, habang nagda-drive, kwentong bahay muna tayo. Kasi medyo matagal din kami dito ni Alex. Siguro mga 15 years dito sa Calgary. So nagkaroon muna kami ng naging bahay. Tapos bago kami makauwi ng Philippines. So yung first house doon ito sa Northeast Calgary. Yun yung pinakaunang bahay na binili ni Alex. Maliit lang siya, tamang-tama lang sa pag-start namin. Fixer upper, meaning madaming inayos. Yes. Pati yung basement. So kasi yun nga, yun lang yung afford ko nung at that time kasi wala, hindi pa kami nagsasama ni Molly kaya yun lang yung in-afford ng budget ko kumbaga. Kaya the idea behind the fixer upper is yun nga, magkakaroon ako matitirahan at the same time ayus-ayusin habang nakatira doon. Kasi that time ayaw mo na mag-rent dahil nag-rent ka na for few years or 1 year ata, diba, sa basement. Yun nga, ibang story yung pag-rent naman doon kasi isa sa mga main reasons na nag-decide ako na mag-move out is turns out yung tinitiran ko pala nagchuchongke parati. Tsaka dealer, naging drug dealer. Drug dealer. Kaya ayoko naman madamay pa sa mga ganun na senaryo kaya nung may work ka tapos may RSP siya, doon agad ginamit niya yung home buyers plan. Yeah, which is yun yung, which is good. Yeah, which is yung isa sa mga option na pwedeng magamit if you're a first time home buyer. Yeah. Pero yun nga, nakatulong talaga yung RSP. So matagal din kaming tumira doon, 2007 until 2012 ata or 2013. Then, nag-decide kami na gusto na namin mag-upgrade dahil nga pagkatapos namin kinasal, ina-expect namin magka-baby, mag-start ng family, tapos syempre kailangan din namin ng space. So, yun na lang yung naisip namin na mag-upgrade. That time din, nag-long distance muna kami, LDR. Nag-work ka muna sa Fort Mac, no? Yeah, so nagkaroon ng opportunity nga sa trabaho na magtrabaho sa Fort Mac. Ako sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yun, oil and gas kasi itong location na tinitira namin. At sa Fort Mac madalas nandun yung mga malalaking projects related sa oil and gas. Kaya nag-decide kami na napag-usapan na para at least one year makatulong sa pag-ipon-ipon dahil kasi may mga sari-saring benefits pagka nagtatrabaho sa Fort McMurray. Kaya ginap ko yung opportunity na yun. So one year 1 year ako nagtrabaho. 1 year para makapag-ipon kami ng medyo malaking down payment dahil nga medyo malaki tong bahay tapos sa Northwest kaya medyo mas mahal compared sa Northeast that time. Yes. So yun, nagpa-build kami ng house. So nung lumipat kami sa Northwest, nagpa-build kami ng house. It took about 8 months. Tagal-tagal din, pero it was a good experience kasi iba yung nabili mo na yung bahay at existing na versus yung bibili ng bahay, ikaw magbibuild, meaning ikaw pipili sa lahat anong gusto mo itsura ng bahay, kulay ng bahay, at mga accessories na pwede mong i-include. So nung bumili kami noon, medyo mataas na yung bilihan ng bahay. Although nakabenta naman kami ng fixer-upper, walang masyadong tubo pero at least meron kahit papano. So naitulong yun para pang down payment dito sa pupuntahan natin. Kasi on the way lang din siya. So ipapakita namin sa inyo. Yeah, bisitahin natin yun natin tinitira namin. So yun ang naging second home namin. Tapos nung naglakad-lakad kami around the area,
Funny story nga kasi good credit score naman kami at yung ino-offer ng bangko, malaking chance na i-allow kami na mag-upgrade. Yes. So nung lakad kami sa area lang na yon, may nakita na naman kami, maganda yung view, tapos walk-out basement. So naisip namin kung may walk-out basement, pwede naming parentahan. Tapos after 2 years pa lang itong nakapag-move kami sa second home ha. So napag-desisyonan ulit namin na okay. Nainganyo kumbaga. Kasi yung kailangan ko na din yung figures syempre. Yung tinitira namin versus yung bagong potential upgraded home, kung iparerenta yung basement, completely affordable siya yes, at that point. Yeah, kasi walkout basement, tapos yung separate talaga, diba? So magandang idea at talaga nainganyo din naman kami. Yeah, kasi nung point na yun, nagsisimula na kami na mag-isip-isip sa syempre investment at ano yung potential, ano yung pwedeng magawa para masimulan yun. So nung 2015 ata yun or 2016, basta down yung economy that time. So na-lay off ako, then na-lay off ka din habang nagpapagawa kami ng house. So nasta kami in between. So na-take possession na kami ng primary home at inalaw pa rin ng bangko na ikikip namin sana yung primary home at habang pinapabuild pa rin yung lilipatan yung bago. Kaya lang ako matatakutin talaga ako. Sana nakinig nga ako kay Alex eh. Sana kinip namin either yung unang bahay or itong naging pangalawang bahay. Pero mas conservative kasi si Molly in terms of pagdating sa investment. As a couple, madalas nag-uusap kami tungkol dyan at para sa side ko naman, mas gusto ko na komportable kaming dalawa sa mga pag-decision, sa mga finances at mga investment. Kaya nag-decide na ibenta na lang yung naging pangalawa sana naming bahay. And for a loss, unfortunately. Yes, because considering the economy at yung conditions, yung hinaharap namin, kumbaga. And yeah, kailangan na kasi namin mag-move out. Kailangan na namin mag-move in dun sa new house. So wala na kaming choice kundi kung ano yung offer na ma-receive namin that time. Green up na lang namin kasi nga nag-down din yung economy and wala akong trabaho for 6 months at least. Saka halos yung forecast na sinasabi ng balita is spiral downwards ang economy na yun at that point. Kaya hindi very risky kung itinuloy pa namin na i-maintain yung goals namin na i-keep yung both house. Pero yun nga, may mga option kami at that point, pero considering sa both decision at comfort ng in terms of pagdating sa investment, napagsapan namin na i-let go na lang yung second home na yan. Yeah, so yung pangatlong bahay, which is yung nakita nyo meron kaming tour na 750,000 na house, nag-stay kami doon for 5 years and naparent namin yung basement doon sa plano na gusto namin. Yes. Pero grabe yung experience na yun. Napaka-grabe, as in grabe. Traumatizing siya. Yeah, so going through the experience, napag-desisyon namin na hindi na muna mag-move forward in regards to rental property. Kaya at nag-decide na lang kami na enjoyin na lang muna yung bahay na yun. Yes, and pumunta pa kami ng court para lang ma-evict yung yung tenant na yun. Yun yung napaka ganun kagrabe yung hinarap namin at that point nung tinry namin na magparenta. Kaya so hindi na muna namin tinuloy, pinaalis na namin yun. Tapos ang kinagandahan naman, nag-decide na lumipat yung kapatid ni Alex from Montreal to Calgary. And then kailangan niya ng matitirhan, walk-out
basement. Saka family. So parang, yay, at least yeah, so panalo, kumbaga, once na push through na matapos yung problema namin sa pagparenta, buti naman na pagbigyan kami at dumating naman yung opportunity na nagsabi yung kapatid ko na gustong lumipat sa amin, at lumipat sa amin na lumipat din sa Calgary at mag-rent sa amin. And mind you hindi kami mataas nagsingil. Tama lang yung parang pambayad lang sa electricity, utilities, saka sa property tax. Yeah, property tax. Basta at least nakatulong talaga din. Nakatulong kami kay Abby, nakatulong din sa amin si Abby. So yun. And then nag-decide na nga kami 1 year na okay, punta na tayo ng Philippines. So hindi naman namin makip yung house kasi ang laki. Ang laki niya talaga. With consideration ulit, ipaparenta ba ng $750,000 worth na home sa hindi mo kakilala? Kaya talagang nag-isip-isip kami at given the price of the house at size, hindi siya viable na i-keep at that point dahil nga sa size niya. So yan, so nag-decide kami na hindi rin option na iparenta yung ganong klaseng bahay dahil nga sa sobrang laki at yung liability medyo malaking risk. Kaya nag-decide kami na ibenta siya dahil nga nag-decide na kami na mag-move sa Pilipinas, meaning i-execute yung plano namin na mag-leap year sana. Once na nabenta yun, napatpad na kami sa Pilipinas. Kasi yung original plan naman, kung hindi mag-work ang Philippines, pwede naman pa din kami bumalik tapos mag-rent na lang ng maliit siguro, mas maliit pa kasi mahirap nga i-dispose or ibenta yung malaking house. So ito na pala, kararating lang namin dito sa area ng tinitira namin na lugar, kaya malapit-lapit na dito. Patili ko na lang. 347 there. Hindi na nakilala yung bahay. So 347, ito yung dati namin bahay. Yan. Buwelo lang tayo saglit dito para lang mapakita sa inyo kung ano itsura yung dating bahay. Para magka-idea din kayo dahil kasi yung pagkaalam namin yung market dito sa Calgary biglang tumaas ulit, which is given nga it's ito na 347 na yun yung brown. Baba ko yung bintana. Ay, wag na. Ayan, this one here. Ay, paalis. Ay, paano? Paalis nga sila. Yan ba yung dati? Yan nga siya, no? Ito. So, kakalabas lang ng bagong may-ari. Nahiya ako, nagbibideo kasi ako eh. Pero sila pa rin yung nakatira. Yun yung dating... Siya yung bumili. Tapos hanggang ngayon dito pa pala sila. Papunta sa kapitbahay. Pero yun nga, yan yun. Yan yung second house namin dito sa Calgary. Tapos yung lakad-lakad namin ni Lex, nandito yung house, diba? Papunta lang dito yung pababa. Doon naman. Dito kami nainganyo. Ito yung kumbaga nandamay sa amin na magdesisyon para magpa-build dito. Which is, napakagandang park siya. Yeah. So, ito yung park. Paano ba ibaba? So yun yung entrance papunta dyan sa park. So kung kumbaga maglalakad lang dito sa maliit na pathway na to, matatagpuan na yung park. Which is pupuntahan naman natin dito na lang, dito yung daan naman. yung nga dito medyo medyo weird yung tating dito dahil kasi kumbaga kami yung pinakaunang bahay na nagpatayo dito sa area na to. Dati
Dati panay ano to, halos bukid ang masasabi. Ayan, ayan, may mall na pala. May malaking mall na para dito, oh. Strip mall. Ang daming mga amenities na. Dati wala pa to. Oh, dati wala. Oh, yan, Diyan kami lagi ni Sam kung may mag-show home. Diyan kami tumatambay ni Sam. Kasi hindi naman pwede mag-stay din sa bahay tuwing nag-showing ng may mga nag-viewing sa bahay pagka binibenta. Signal. So, eto na yung dating house, yung last house namin dito sa Canada bago bumuwi sa Pilipinas. Yung street na to, Nolan Lake. Hi Nolan Lake. Oh my gosh, ayan siya. Ayun. Yan, yung green. Yan, 80. Hello. Mga kapitbahay na. Oh my gosh. Ang weird ng feeling, no? Kaya nga biglang 5 years din kasi kami dyan. Medyo matagal-tagal din kasi. So yun lang muna yung kwento namin about sa mga dating naging bahay. And sana nag-enjoy kayo. So yung part 2 naman is pupunta tayo, magtitingin-tingin ng mga show homes. Titingin-tingin siguro ng mga show home para may idea lang. May idea lang daw, ha. Pero yes, titingin-tingin kasi magka-idea lang sa kung ano na itsura ng market dito.